Since may mga pagkakataon na masyadong mahal ang mga gulay, ito guys ang opportunity na i-grab ko kasi nga medyo mura-mura ang mga gulay ngayon. Ikumpara nung ng mga nakaraang buwan, sobrang mahal talaga guys. So itong mga gulay na nandito sa harapan ko, meron akong bitter gourd, cucumber. So actually ang cucumber ko dalawang klase to, may green, may white. Mayroon akong singkamas, meron akong cabbage, carrots, onion, shallot, kumbaga, and then garlic. Naku guys, gagawin ko ito. Ipaprocess ko itong mga gulay na ito para man lang kahit papano, pag anytime na gusto mong kumain ng gulay, gusto mong maglagay ng gulay sa sandwiches, naku guys, nakaready ka. O ayan, binabalatan ko na yung carrots dyan ha. So, kailangan kong i-preserve ito. Kasi guys, napakasarap din naman ito eh. Makikita ninyo, sa totoo lang guys, makakatipid din kayo. Kailangan natin gagawa ng paraan kung ang mga gulay ay namahal. Lalo na pag sobrang ulan-ulan. Mahihirapan talaga tayo guys bumili ng mga gulay. Kasi nga, ang mga gulay na nandito ay nanggagaling pa sa probinsya, malayong probinsya. Siyempre, gumagastos pa yung mga tao, mga negosyante sa mga transportation para makarating dito yung mga gulay na yan. Kaya pagdating dito sa atin, sobrang mahal na talaga. Pero guys, kung tayo ay gagawa ng paraan kung paano tayo makaminos, kung baga makaminos tayo sa mga expenses natin, kayang-kaya natin gawin yan guys. Kailangan natin mag-budget talaga. Kasi mahirap, lalo na sa ating mahihirap, hindi naman talaga ganun kadali na anytime may pera tayo na pwede tayong bumili na lahat ay kumplituhin natin. So kailangan magkaroon tayo talaga ng idea kung ano ba ang pwedeng gawin natin para man lang kahit papano may nakastocks tayo dyan na gulay. Siyempre, importante talaga yan sa health natin eh. Ayun, sa sobrang mahal ng gulay guys, grabe talaga. Kahit na yung kamatis, inabot na ng magkano kilo? 200? Grabe nung time na yun, few months ago. Oh, di ba? Ang cabbage, dati 120, mayroong 90, mayroong 80. Ngayon guys, 50 na lang per kilo. O di ba? Nakakamura na tayo. Dahil na-discover ko na medyo mura-mura na yung mga gulay ngayon sa palengke. So, I need to buy more and do something like this. Okay guys. Ayan, singkamas na naman yung tinitira ko. Binabalatan. Ang hirap pa naman pag mag-slice-slice niya kasi medyo matigas eh. Alam nyo naman, hindi okay yung yung shoulder ko. Ayun, kaya sige lang, go lang. So, ayan guys, nakita nyo dyan, white cucumber yan, ang ini-slice ko. So, ini-slice ko lang yan ng round shape. And then like, half inch ang nila, ang laki. And then ngayon, ito na naman yung carrots. The same thing din. Napakadali lang to gawin guys. Ayan, tingnan nyo. So, matatapos ko na slice ang carrots dyan. And then, ano kayang next step na gagawin ko no? So, ito guys, ngayon, onion na naman. Yung shallot, hinahaf ko kasi medyo, masyadong malaki yata. Hindi naman siya ganun kalaki. Kaya lang parang nalalakihan ako. So, I cut into half lang. Then, just put aside there. So, next, ang gagalawin ko na naman yung, guess what guys? May onion pa kasi eh. Hindi pa tapos ang onion eh. Masarap kasi pag maraming onion. Alam niyo ba guys, pag once maibabad ko na yung onion na yan, ako, mawawala na yung tapang yan. Kayang-kaya mo na siya kainin na buo. Diba?
Ang sarap niyan talaga. Grabe, natuto lang ako nito sa kaibigan ko kasi mahilig sa mga Arabic food eh. So, lagi niya akong tinuturuan kung ano ang gagawin sa mga ganire. Ganun yun eh. Mahilig din kasi yun sa pagkain. O, 'di ba? So, bitter gourd na naman yung ini-slice ko. Actually, guys, ang bitter gourd ay maganda siya kasi pangpaano yan ng dugo natin, pampabawas. Sabi nila, hindi daw pwede tayo kumain ng ampalaya kasi pangpadagdag daw ng dugo, pampa-high blood. Pero guys, honestly, hindi, pampalinis siya ng dugo natin at pangpa-level ng blood pressure natin. Hindi siya pangpa-high blood. Kaya kayo dyan, hindi kayo basta-basta lang maniniwala kung ano yung mga sinasabi ng mga tao dyan sa paligid nyo na hindi naman talaga sila certified na magsabi niyan. Kasi mahirap din talaga. 'Di ba? Ayun. So, ayan, may lemon pa ako, guys. Nakita niyo yung lemon ko? Ay, napakasarap niyan. So, kailangan, slice tayo ng lemon. Kasi kailangan ang lemon dyan. Alam niyo ba, guys? Pag gusto mo tong kainin, napaka-crunchy-crunchy niya. O, diba? Sarap. Oh, ito yung buhay ko talaga. Gulay is my buhay. Alam nyo ba guys kung ano yung pinapasok ko na dyan sa jar? Another type of fruits yan. Hindi siya dyan pwede na ihalo sa mga gulay na yan. So, yan ay kalamyas. Diba guys? Ang kalamyas kasi, usually ginagawa dito sa mga Katagalugan, ang kalamyas ay binibilad. At pag once ay nabilad na siya, pwede mo siya talagang ilagay sa jar, itago dyan. Or anytime na gusto mo siyang gamitin like sa paksiw, pampaasim, kung ano man dyan na foods na pwede mo lagyan ng ganyan, masarap guys. Nawawala din yung lansa. So, dahil ngayon ulan-ulan, hindi ako pwede maglagay ng kalamyas under the sun. So, ibuburo ko siya na lang. Yun naman ang process naman sa Negros, yung binuburo yung kalamyas. Alam mo ba yung kalamyas? O yung mga Negrosanon dyan? Alam nyo ba mga Negrosanon dyan kung anong kalamyas? Yun ay ang iba. Iba, hindi si Eva ha, kundi iba. So yan guys, ngayon, pinapasok ko na yung mga vegetable. Syempre, mix na yan. Ipapasok ko siya dyan, alternate type of vegetable yan. Papasok ko na siya dyan sa jar. Yan, have to make sure na airtight yan. Okay yan, hindi basta-bastang pasukan ng dumi. So, ayan na guys, nagawa ko na. Natapos ko na lagay sa mga jar. Ito na naman guys, ang pagtripan ko. Yung suka, okay, water, vinegar, and then salt. Of course, meron akong cumin seeds. Naku, ang sarap ng cumin seeds na yan guys, sa totoo lang.
Paborito ko yan talaga na herbs. Next, a little bit of sugar. So, pakuluan lang siya saglit. And then, ayan na guys, tingnan nyo. Malamig na. Ibuhos ko na siya dyan sa gulay na nasa mga jars. And then guys, let it stay there ng matagal. O araw-araw pwede mo na yan bawasan paunti-unti kakainin. Ang sarap iulam yan guys sa kahit anong ipapartner mo. Masarap siya. So, makakasave ka pa. Ayan na guys, malapit na ako matapos. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, ang dami ko na-imbak dyan ng mga gulay. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin dyan? Anong tawag nila dyan? That's Arabic pickles. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na huwag kayong mag-alala, makakatipid tayo, makakagulay tayo ng gulay pag gagawa natin ng paraan. Okay?